Si Brother Makalisang Arnold, sabi niya, bro, matanong ko lang itong Malakyas 4:5 hanggang 6. Ito ba'y future pa or nagawa na kay Juan Bautista? Literal bang Elijah ito o symbol? Ayan, so sagutin po natin ito. Actually, marami din ang nagtatanong po nito. Kaya lang ay nasasagot ko na po sa message, sa messenger. So, ito po yung paliwanag ng Seventh Adventist sa mga nabasa ko pong mga aklat, kapatid. Ang sagot po ay hindi po si Elias, si John the Baptist, mga kapatid. Basahin natin itong Malakyas 4:5 hanggang 6. Narito aking susuguin sa inyo, si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Latang 6. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Ayan. So, yung pong Elias na sinasabi ay prophecy po ito at ito po ay natupad kay John the Baptist. Hindi literal na nag-reincarnate si Elias, kundi siya yung katuparan ng espiritu ni Elias. So, tungkol kay Juan Bautista na naging katuparan ng Malakyas, siya po yung spiritual fulfillment. Sabi po ng Lucas 1:17 ay ganito, mga kapatid. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. So, hindi siya si Elias, mga kapatid. Ito ay tungkol kay John the Baptist. So, meron siyang espiritu at kapangyarihan na katulad ni Elias upang papagbaliking loob. Yan po yung naging gawain ni Elias Papagbalikin ang loob ang mga puso ng ama sa mga anak at mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda. So, si Juan, ang katuparan ng prophecy sa Malakyas. Hindi bilang si Elias na muling nabuhay, kundi bilang isang propeta na may parihong gawain or misyon ni Elias. Kaya sabi, tawagin ang misyon niya ay pagbabalikin loob ang mga pamilya at ganoon din sa Panginoon. So, may nagtanong sa kay Juan Bautista sa Juan 1:21. Anong sabi? Juan 1:21. At sa kanya'y kanyang tinanong, kung gayon, ano nga, ikaw bagay si Elias? At sinabi niya, hindi ako. Ayun. Ikaw ba ang propeta? Siya sumagot, hindi. So, tinatanong siya ng diretsa kung siya si Elias. Ang sagot niya po ay hindi. So, si Jesus mismo ang nagsabi na si Juan, ang Elias na darating, ang ibig sabihin ay ang espiritu na katulad ni Elias ay nasa kay Juan. Brother Gomer, meron kang gustong idagdag? Yan nga, yung binabanggit dyan na pagdating ni Juan sa Malakyas, ay yan din po yung binabanggit ng ating Panginoon dun sa Lucas 16:16, Brother Johnson na napagkamalan ng iba. Basahin niya natin yung talata na yon. Lucas 16:16. Tingnan po ninyo ang sabi dyan sa talata. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Yan. Actually, kung babasahin natin doon sa version niya ni Mateo, nagsipanghula ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin, yung mga propeta ay nagsipanghula. Ang huling hinulaan nila na darating, Brother Johnson, doon sa hula, ay walang iba kundi si Juan Bautista bago dumating ang Mesiyas. Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Hindi, kasi nga, nagkaroon ng ibang meaning ito, Brother Johnson kaso, ang problema, hindi po yan ang kahulugan niyan, kundi ang binabanggit dito ay yung pagdating ni Juan. Kasi nga, siya yung huling propeta na hinuhulaan bago dumating ang Mesiyas. Basahin po natin yung Mateo 17. Tingnan po ninyo yung Mateo 17, umpisahan natin sa talatang 9. Sabi rito, ito po yung pagkatapos ng tinatawag na transfiguration. Sabi diyan, at habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. Yan. Kasi nga, ang gawain ni Juan, ang sabi dun sa Malakyas 3:1 na binasa ni Brother Johnson kanina,
Forerunner kasi si Juan, Brother Johnson eh. Tagapagpantay nung daan. Ang ibig sabihin, mauuna muna siya bago dumating ang Mesiyas. Pagdating sa Gis, ang sabi ng mga alagad ay ganito. Tingnan po ninyo. Tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kailangang pumarito muna si Elias? O nakita po ninyo? Ang ibig sabihin talaga, naniniwala din naman itong mga eskriba at pariseo na mayroong darating na Mesiyas. At alam din nila na bago dumating ang Mesiyas ay darating muna si Elias. Ay ang problema siguro, Brother Johnson, na misinterpret nila yung Malakyas 4:4. At ang talagang hinihintay nila ay yung literal na Elias ang darating. Mm. Hindi ba? Ay ang problema, hindi naman nga yung literal na Elias ang darating, kundi yung espiritu, yung kanyang gawain. Ano ang sagot ng Panginoon? Kasi nga sabi ng mga alagad ay bakit ang itinuturo ng mga eskriba at pariseo na bago dumating ang Mesiyas, darating muna si Elias. Kaya lalabas, papaano ngayong magiging Mesiyas ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi pa naman dumating si Elias. Nakita nyo? Kaya nga itong mga alagad, nung makita nila yung transfiguration, kumbaga, talagang naniwala sila na ang ating Panginoon nga talaga yung Mesiyas. Ang problema, Brother Dorson, ay paanong nandito na yung Mesiyas? Wala pa si Elias. Nakita nyo yung sitwasyon? Kaya sabi ng mga alagad, bakit? Bakit sabi ng mga eskriba, darating muna dapat, kinakailangang pumarito muna si Elias bago yung Mesiyas. Ano sagot ng Panginoon? O tingnan mo, talatang 11. Sumagot siya at sinabi, katotohanang si Elias ay paririto at isasauli at lahat ng mga bagay. Verse 12. Datapat sinasabi ko sa inyo, ayan na naparito na si Elias. Ayun, okay? At hindi nila siya nakilala. Yun ang problema. Kaya ayaw nilang isang dahilan kung bakit hindi nila matanggap ng ating Panginoon ay Mesiyas, ay wala pa si Elias, Brother Johnson So wala pang Mesiyas dapat kasi mauuna dapat si Elias. Ang problema ay naparito na pala si Elias pero hindi nila siya nakilala. Kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay nagbabata sa kanila. Talatang 13. Nang magkagayon, sabi dito, na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. Yeah. Napakaliwanag po niyan mga kapatid. Ayan, Brother Johnson. Okay, so thank you po. At idadagdag lang na po natin mga kapatid, ito pong Spirit of Elijah na natupad kay John na isang mahalaga pong gagawain para magbigay ng warning ay alam nyo, ang Seventh Adventist ay may gagampanan kagaya din ng ginawa ni Elijah at ni John the Baptist upang magbigay ng warning sa atin. May mga nabasa po ako dito sa sulat ni Mrs. White na si John the Baptist, yung Spirit and Power of Elijah at yung pong bayan ng Diyos bago yung second coming ay gagampanan din yung ginawa nila para ihanda ang tao sa pagdating ng ating Panginoon. Ito po yung remnant church. Yung ipipreach, ipoproclaim yung three angels messages, mga kapatid. So, sabi ni, sana masagot niyo po yung tanong ko, Brother Gomer. Nasaan ba yung tanong ni Brother? Ito po bang pangyayari ngayon? Ito, sige. I-screenshot ko lang para maganda mailalagay po natin sa So, Jolie Lumpas. Kapatid, tanong ko lang, ito po bang pangyayari ngayon sa Israel ay katuparan po ba ito ng Ezekiel chapter 38 and 39? Salamat po, sana masagot. Huwag na tayo pumunta kay Ezekiel. Doon na lang tayo sa signs of the time, sa sinasabi ng Panginoon mismo. Kasi chapter ng Ezekiel ito Ang hirap nitong tingnan. Ito pong nangyayari sa digmaan. Ito'y kasama doon, Brother Gomer, sa palatandaang ibinigay ng Panginoon. Sige, ibigay ko sa iyo, tapos i-check ko yung Ezekiel 38 at 39 na sinasabi niya kung susulyapan ko lang, Brother Gomer. Well, tama yun, Brother Johnson, kasi nga
wag po tayong masyadong ma-excite doon sa mga nakikita natin sapagkat maliwanag naman na tayo ay binigyan ng palatandaan ng ating Panginoon doon sa Mateo 24. At siguro basahin na lang po natin dito na ayan, umpisa na lang siguro natin sa 24:3 para at least kumpleto na lang yung ating babasahin. Ang sabi diyan, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang maging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Verse 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan. So kasama na po yan. May mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ay, matitindi ang mga alingaw-ngaw ng digmaan talaga ngayon, Brother Johnson. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. So makikita po natin na yung mga digmaan na yan, ano pa lang yan? Mga paunang palatandaan ng mga susunod na mga mangyayari, magkakaroon ng mga kagutom, magkakaroon ng mga salot. So yan po ay mga palatandaan mga kapatid. At tayo ho ay hindi naman sa ibig sabihin nagiging masaya tayo sa gera, kundi kapag nakikita po natin na sa ating mga mata natutupad yung salita. Kasi kung hindi ho mangyayari itong Mateo 24:6, lalabas, hindi ho pwedeng mapagkatiwalaan itong Biblia na ating pong pinagbabatayan ng ating pananampalataya. Subalit, dahil sa ating nakikita ngayon sa ating mga sariling mata, yung katuparan ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, napakahabang panahon. At ngayon ay nakikita na po natin ng maliwanag, isa lang po ang ibig sabihin yan, na itong Biblia na ating pong pinagbabatayan ng pananampalataya ay pwede po talaga nating pagkatiwalaan yung sinasabi nito. Yan lang po yung aking masasabi dyan. Bahagi po yan ng palatandaan ang sanlibutang ito ay matatapos. Kaya nga, ang dapat nating gawin sa mga panahon na ito ay maging handa at lalo pa nating ipatibayin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Brother Johnson. Okay. So, ito pong nakita ko po yung chapter 30 at chapter 39 ng Ezekiel. Yung tungkol kay Gog. Sabi po kasi dito, basahin nga natin yan yung Ezekiel verse 1, 39. Ang 38, sige, yun na rin, 38, 1 and 2. Sabi diyan, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin nagsasabi, verse 2, anak ng tao, iharap mo ang iyong mukha sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na prinsipe sa Ros at Mesek at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. Tapos sa 39, sa verse 1, ganun uli, si ang Gog, at ikaw, anak ng tao, manghula ka laban kay Gog, at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito hilaban sa iyo, o Gog, na prinsipe sa mga Ros. So, ang sabi po dito sa ating commentary ay ang sabi po niya dito, sa ating commentary volume 4, page 704. Gog, this is the name chosen by Ezekiel to designate the leader of the heathen host who would attack the restored Jewish state after the return of the exile. So historically, natupad ito sa kanila. Efforts to identify him with any historical character have so far proved fruitless. The root from which the name is derived is unknown. So, ginamit lamang ito ni Ezekiel, mga kapatid, at ang sabi nga dyan, ay ito ay tungkol sa mga itinalagang pinuno ng mga pagano na sasalakay sa naibalik na estado ng mga Hudyo pagkatapos na makalaya sila sa pagkaalipin. At meron diyang binigay na talata, yung 14 to 16. So, yung mga pagsisikap na
Ibig sabihin, ito po ay sa panahon nila. So, nangyayari ngayon, hindi yan, ay signs of the times po yan, kapatid. Meron po akong topic sa Gog at Magog. Kung gusto nyo po, bakit binanggit niyang Gog at Magog? Meron po ako dyan, isearch nyo lang. Ano ang ibig sabihin ng Gog at Magog? By pag-aralan natin. Lalabas po yun kasi may request po niyan. Kaya tinalakay ko po yun. Ayon sa Seventh Adventist Perspective, ginamit po natin yung ating mga libro. So, nandun po yun, kapatid. Okay.